Subalit makikita yung kanilang plano, yung Oplan Torpedo. May pangalan pa sila. Nang bigyan ng masayang Pasko si Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya. Hindi po ganyan ang Pilipino. At hindi po niyan mapagtatakpan ang korupsyong talamak sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Huwag daw nating protektahan si Pangulong Duterte kasi Pasko! Pasko ni! Kakasuhan siya ng Pasko! Hindi pwede yan! Protektahan natin siya! Tawang-tawa talaga ako dito nung napanood ko to, guys. Ibang level ng kaob-oban. As in, ibang level ng kaob-oban itong napanood kong ito. Hindi ko siya na-take. At sa sobrang hindi ko siya ma-take, kailangan ko i-share sa inyo. Hindi ko alam kung napanood nyo na to. Pero nung napanood ko to kanina, may nag-send sa akin eh. Tawang-tawa ako. I never imagined a lawyer just go this low. As in, this is the lowest of the low, I think. Lowest of the low ito para sa akin. And this reeks of desperation. Sorry English ako na English ha. Doon ko lang na nailalabas yung tamang description eh. This reeks of desperation. Parang siya, umaalingaso ng pagiging desperado. Yun. Papakita ko na sa inyo. Di ko alam kung napanood niyo na to. Kung napanood niyo na, i-secret niyo muna. Pero kung hindi pa, maganda. Panoorin natin to, guys. Panoorin natin to. Mga kababayan, protektahan po natin si Pangulong Duterte. Inilabas na ng Quadcom ang kanilang panukalang kasuhan si Pangulong Duterte. Wala pong basihan, wala pong kaso si Pangulong Duterte. Ito ay hindi na ayon sa kultura nating mga Pilipino. Magpapasko, ilalabas ang ganitong rekomendasyon na hindi naman ito ituturing na urgent. Subalit makikita yung kanilang plano, yung Oplan Torpedo, na wag nang bigyan ng masayang Pasko si Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya. Hindi po ganyan ang Pilipino. At hindi po niyan mapagtatakpan ang korupsyong talamak sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Protektahan po natin si Pangulong Duterte. Tingnan niyo yung katangahan nito ni Atty. Vic. Huwag daw nating protektahan si Pangulong Duterte kasi Pasko! Pasko ni! Kakasuhan siya ng Pasko! Hindi pwede yan! Protektahan natin siya! Sorry. Yun talaga i-argumento nyo sa kaso ng Quadcom? Seryoso? Huwag siyang kasuhan kasi Pasko! Protektahan natin siya! Ano to? Ulitin nga natin. Kailangan natin ng ng cartoons, sabi niya. Yung DDS ka lang, bobo ka noon. Mga kababayan, protektahan po natin si Pangulong Duterte. Inilabas na ng Quadcom ang kanilang panukalang kasuhan si Pangulong Duterte. Wala pong basihan, wala pong kaso. Balikan natin yon. Comment niya, wala rong basihan, wala rong kaso. Alam nyo, that is for the NBI to decide. That is for the prosecutors to decide. Hindi ho para sa kanila yan pagdesisyonan. Abangan natin yung pagka-file sa prosecutor. Si prosecutor ang magsasabi na kung merong probable cause o wala. Hindi sila. O mga abogado sila, nirerespeto natin yung kanilang pagiging abogado. Walang problema doon. Sige, go. Abogado din naman yung mga prosecutor eh. Abogado din naman yung mga prosecutor, oo. At kapag may nakita silang probable cause, anong gagawin nyo? Ngangak-ngak kayo, political persecution na naman. Wala pa talagang kaso kasi nagki-case build up pa lang. Wala pa talagang kaso. Pero hindi ibig sabihin na walang basihan. Malay natin may basihan, di ba? Antayin natin na makapag-file muna ng kaso. At antayin natin sasabihin ng prosecutor. Kung walang kaso, o di maganda. Happy kayo. Kung wala, siguro naman, tanggapin nyo yun. Ipagtanggol niyo na si Duterte sa korte. Kaso si Pangulong Duterte. Ito ay hindi na ayon sa kultura nating mga Pilipino. Magpapasko, ilalabas ang ganitong rekomendasyon na hindi naman ito ituturing na urgent. Ano kinalaman nung Pasko? Dito talaga ako natawa sa parte na to. Anong kinalaman nung Pasko? Okay, sige, bukas, 5 days na lang, Pasko na, tapos, dapat tumigil ang mundo? Ganun ba yun? Dapat tumigil ang mundo? Doesn't make sense. Ano to, peace talks? Peace muna, peace. Wait lang, wag niyo muna i-file ang Pasko, please. Please. Kultura. Anong kultura? Ayan na naman kayo sa kultura. Yan yung sinasabi, parang si Marcoleta noon. Oo. Kultura dito na hindi na kukwestiyonin ng Vice President. May mga questionable yung ginawa. Kultura yun eh. Huwag irespeto ang kultura. Irespeto natin yan.
Ang alam kong kultura, mga kotsero, pag Pasko, ay ang pagse-celebrate natin sa pagkapanganak ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang kultura ng Pasko. Hindi yung pagtigil ng pagsasampa ng mga kaso, lalo na kung kailangan. Ba't wala bang krimeng nagaganap pag Pasko? Subalit makikita, yung kanilang plano, yung Oplan Torpedo, May pangalan pa sila. nang bigyan ng masayang Pasko si Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya. Hindi po ganyan ang Pilipino. At hindi po niyan mapagtatakpan ang korupsyong talamak sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Protektahan po natin si Pangulong Duterte. Protektahan si Pangulong Duterte. Laugh trip talaga to. Gusto ko lang i-share sa inyo guys kasi natawa talaga ako kanina. Tawa ako ng tawa. Kasi ang stupid eh. So stupid. I mean, seriously. So weird. And kultura. Really? Paano pag merong magnanakaw? Let's say may akit bahay. Pinasok niya isang bahay, Pasko. Hindi siya pwedeng kasuhan dahil wala sa kultura ng Pilipino? Eto nga, si Digong, 30,000 ang pinatay eh. So bawal siya kasuhan? Mali. Protektahan si Duterte. Yun lang naman. Gusto ko lang i-share. Para happy. Para happy yung ating ending.